Magkano daw nagastos ko sa pakilis nitong V3? Okay, bago yun, may ikikwento muna ako. Ito dapat yung gagamitin ko lang kasi hindi naman umuulan. Nagkataon, sumama si misis, ito ginamit ko. Yung una kong pinakabit na keyless, budget meal lang yun eh. May kill switch, 7.5K ang kuha ko. Orig na ganito, pero modified yung key fob, parang ganito. Para magamit mo to, kailangan mo i-on or off. Nawala, na-misplace ko yung ganito ko doon sa biyahe. So nagkataon, ang nangyari, iniwan ko yung motor ko doon and umuwi kami ng nakagrab. Pag uwi, kinuha ko yung reserba kasi dalawang susi yung kasama niyan eh. So kinuha ko yung reserba, bumalik ako doon tapos umuwi ako gamit na to. And dahil doon naisip ko na mag-upgrade doon sa mas mataas na version, which is yung ginagamit talaga sa mga SP version, S version na Aerox. Yung hindi mo na kailangan pumindot dito, matic, madedetect na niya, may proximity sensor kasi yan. Pwede mo nang i-start yan, pwede mo na start nang walang pinipindot dito, yun lang. And kagandahan dun sa full system, meron siyang kasamang security code na, for example, kagaya ng nangyari sa akin nung una, naiwan mo or nawala mo yung susi mo, meron siyang key code na pwede mong i-input dito kahit wala ito, and mapapaandar mo yan, maiuuwi mo. So yun yung nakakabit sa akin ngayon, all genuine na keyless system, yung merong proximity sensor. And nagpalagay ako ng kill switch pa rin. Yan. So technically, ito yung key fob para magamit mo yung motor, and ito naman parang emergency buttons lang para mag-switch off pag tinangay sa'yo yung motor. So ito na, sasagutin ko na yung tanong mo kung magkano. Yung bagong pinakabit ko, yung full genuine na keyless system ng Aerox or ng Yamaha is 9K. Okay? 9K yun, ito yun, 9K. Then pinaglagyan ko ng kill switch plus 1K. For the full update, i-upload ko yung video by tomorrow. Inaayos ko pa kasi